Greetings in Jesus Christ, precious and wonderful name. Our Bible study lesson for today is about the government commercial system of Revelation chapter 18. In chapter 17, the Antichrist and his kings destroy religious Babylon, or the one world religion. In this chapter, it is God who overthrow the government commercial Babylon. Let's start with verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit, na may dakilang kapamahalaan, at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. So, ibang anghel na nananaog mula sa langit. Dito po ay ipinakikita sa atin na ang judgment ay galing sa Diyos, na may dakilang kapamahalaan. As an angel of God, dumating po siya na may dakilang kapamahalaan to execute judgment on behalf of God. Nang dumating po ang anghel, ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. Verse 2 po tayo. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, Naguho ang dakilang Babilonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. So naguho ang dakilang Babilonia. Babylon the Great is fallen. Kaya po inulit ang Babylon is fallen is for emphasis. Sa chapter 17 po, bumagsak ang religious Babylon, at dito po sa chapter 18 ay ipakikita po sa atin ang pagbagsak ng government commercial Babylon. So, 3 things po ang ipinakikita sa atin dito. 3 bagay po ang ipinakikita sa atin dito. Ang una po, at naging tahanan ng mga demonyo. Pangalawa, at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal. Pangatlo, at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. In this verse po, where demons are called spirits. Sa Ephesians chapter 2, verse 2, ay ito po ang sabi, na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So, makikita niyo po dito na noong wala pa po tayong relasyon kay Jesus bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, ito po ang lakad nating lahat. Ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Ito po ay si Satanas, na patuloy na gumagawa sa mga hindi mananampalataya, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Anak ng pagsuway, doon po sa mga walang relasyon kay Jesus bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay.
Tignan niyo po ang kalalagayan ninyo sa harapan ng Diyos. Kayo po ba ay may Kristo na sa puso? Kasi po, whether you like it or not, pag wala po kayong relasyon kay Jesus, kay Satanas po kayo. Napakaliwanag po ng salita ng Diyos patungkol dito. Tingnan po natin ang John chapter 8, verse 44. Ay ito po ang sabi. Si Jesus mismo po ang nagsasalita dito. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. So, si Satanas daw po ay ama ng mga sinungaling. Now, pwede niyo pong sabihin na hindi naman kayo mamamatay tao. Si Satanas lang ang mamamatay tao. Tingnan niyo po itong verse na ito. So, 1 John chapter 3, verse 15. Ano po ang sabi? Ang sinumang napupuot sa kaniyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sinumang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Whosoever hateth his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. Maliwanag, ano po? Nangyari na po ba sa inyo na minsan ay nagalit kayo sa isang tao or sa inyong kapatid at napuot kayo? So ito po ang kalalagayan natin sa harapan ng Diyos. Mamamatay tao. Nakapag sinungaling na po ba kayo? Kung kayo po ay nakapagsinungaling na at patuloy na nagsisinungaling, ang inyo pong ama ay ang dyablo, si Satanas. So, tingnan naman po natin ang Romans chapter 8, verse 9. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang espiritu ng Diyos. Datapwat, kung ang sinumay walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. But you are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Napag-aralan na po natin ang natural man at spiritual man. Ano po? So, review na lang po, no? Ang natural man ay walang Kristo sa puso. Walang relasyon kay Jesus bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Ang spiritual man naman ay mayroong relasyon sa Panginoong Jesus na may Kristo sa puso. Okay po? Kaya po ang sabi, datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang espiritu ng Diyos. Datapwat, kung ang sinumay walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ano sabi? Datapwat kayo'y wala sa laman,
wala kang Kristo sa puso. Wala kang relasyon kay Jesus. Kundi nasa Espiritu. May Kristo ka sa puso. May relasyon ka kay Kristo. Kung gayoy, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya mayroon kang Espiritu ng Diyos na nakatira sa puso mo dahil mayroon kang relasyon kay Kristo. Dahil mayroon kang Kristo sa puso. Okay? Datapwat sabi, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Maliwanag ano po? Kung wala kang Kristo sa puso, hindi ka kay Kristo. Hindi ka sa Diyos. Maliwanag ano po? So, mababago lamang po ang inyong buhay, ang inyong lakad, ang pananaw nyo sa buhay kung mayroon na po kayong relasyon kay Kristo bilang sarili nyong tagapagligtas at Panginoon ng inyong buhay. Lagi niyo pong naririnig sa akin ang salitang tagapagligtas. Ano ba ang ibig sabihin ng tagapagligtas? Savior. Ang ibig pong sabihin ay a person who saves someone from danger. Sa Christianity po, ang meaning ng tagapagligtas or Savior ay Jesus Christ as the Redeemer of sin and Savior of souls. Ang ibig pong sabihin, si Jesus po ang tumubos ng ating mga kasalanan at tagapagligtas ng ating kaluluwa sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Kaya po si Jesus ang tagapagligtas sa danger na hinaharap ng ating kaluluwa, ang impyerno. May karapatan po si Jesus na magligtas ng ating kaluluwa. Tignan po natin sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 and 4. Ano po ang sabi? Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap. Si Pablo po ang nagsasalita dito na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. So, maging si Pablo po ay tinanggap ang Panginoong Hesus, na si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Verse 4, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. So, mayroon pong karapatang magpatawad ng ating kasalanan ang Panginoong Hesus. Dahil si Jesus po ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Inilibing at nabuhay na maguli ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Kung si Jesus po ay hindi nabuhay na maguli sa mga patay, ang ating po mga pagbabible study ay walang kabuluhan. Nang si Jesus po ay nabuhay na maguli, ayun po ang ating victory in Jesus. Tignan po natin sa verse 57. Bandang end po, 57. Ito po. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayun po yung ating victory through our Lord Jesus Christ. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya,
Kung mayroon po kayong Kristo sa puso, si Jesus po ang inyong tagapagligtas. Okay po? Dahil si Jesus po ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kung wala pa po kayong relasyon kay Jesus, ay mag-isip-isip na po kayo kung saan nyo gustong pumunta ang inyong kaluluwa. Kasi po, pag kayo po ay lumisan sa mundong ito nang walang Kristo sa puso, sa impyerno po ang takbo nyo, whether you like it or not. Kung saan ang uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi nawawala. Kung saan may pagtangis at pagnangalit ng ngipin. Yan po ang impyerno. Para po malaman ninyo na dalawa lang ang pupuntahan ng kaluluwa, langit or impyerno, wala pong purgatorio. Basahin niyo po ang Luke chapter 16, verses 19 to 31. Ulitin ko po. Luke chapter 16, from verse 19 up to verse 31. Kung may Kristo ka sa puso, langit ka. Wala kang relasyon kay Kristo, impyerno ka. Maliwanag ano po? Kaya bago po kayo mawala sa mundong ito, dapat alam nyo na kung saan pupunta ang inyong kaluluwa. Okay, Revelation 18 verse 3. Okay. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid ay nangaguho ang lahat ng mga bansa. At ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya. At ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. Ang mga bansa po ay already drunk and getting more drunk every day on the abundance of her delicacies dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. And the kings of the earth have committed fornication with her. Sa Bible po, ang ibig sabihin ng fornication ay idolatry. Tingnan po natin sa Colossians. Colossians chapter 3, verse 5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, ito pong mga pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, yan po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, hindi lamang po pagsamba sa mga ributo, imahen, o kung ano-ano pa. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, kundi ito rin fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, a specific charge is made against Babylon concerning her spiritual fornication and intoxicating activity. At ito po ay idolatry. Balik po tayo sa Revelation chapter 18 verse 3. Ano po ang sabi? Ang mga mangangalakal, merchants, ito po ay trader of commerce, business. Sila po yung mga businessman or businesswoman. So, ang
mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil ang kakutsaba nila, ang kahut ng mga hari ay itong mga merchants na ito. So sila ay nagsiyaman, naging mga millionaires, billionaires, at big corporations na sila rin ang may control. So, working for world control. Maski na po sa panahon natin ngayon, money talks. Hindi po ba? Hindi naman po lahat, pero siguro po majority. At yun po ay nakikita natin sa ating paligid. Kaya po, hindi po siya maikakaila. Talamak na po ang corruption ng mundo. Sobra po. Ito po ay buong mundo. Ito po ay worldwide. All nations are involved. Every nation has turned away from God for the almighty dollar. Ito pong almighty with a small letter A for almighty. Ibig sabihin, ginodiyos po nila yung pera. Okay po? So, every nation has turned away from God for the almighty dollar with a small letter A for almighty. Kasi po, pag capital A, yun po ay pertaining to God. Okay po, so verse 4. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magstanggap ng kanyang mga salot. So sabi po ni John, narinig niya ang ibang tinig na mula sa langit. Another voice from heaven. Mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan. Humiwalay kayo from Babylon at ang kamunduhang nasa Babylon, lalo't higit ang godless government commercial system. So magsilabas kayo para hindi kayo madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magtanggap ng kanyang mga salot. Sa Jeremiah chapter 50, verse 8 po, sabi po doon ay, remove out of the midst of Babylon. Magsitakas kayo mula sa gitna ng Babylonia. Now sa Jeremiah, gusto po makita nyo to. Jeremiah chapter 51, verse 45, ay ito po ang sabi. Bayan ko, magsilabas kayo sa kanya at lumigtas bawat isa sa mabangis na galit ng Panginoon. Sabi, my people, go ye out of the midst of her and deliver ye every man his soul from the fierce anger of the Lord. Marami po ang nagsasabi na hindi magagawa ng Panginoong Diyos ang parusahan ang mga tao. Ayan po, nababasa nyo. Sabi, lumigtas bawat isa sa mabangis na galit ng Panginoon. From the fierce anger of the Lord. Grabe, ano po? Ito po ay warning. Ang warning pong ito ay focused sa mga mananampalataya. Alam niyo po ba yung kwento ni Lot? Yung pong pamangkin ni Abraham? Si Lot po ay nakatira sa Sodom and Gomorrah. Ang story po ni Lot sa Sodom and Gomorrah ay nasa Genesis chapter 19. Kung gusto niyo pong malaman.
Babasahin lang po natin ng 3 verses, no? 3 verses ng chapter 19 from verse 12 hanggang 14. Ang sabi po diyan ay, at sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroon ka pa ritong kamag-anakan? Ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan ay ipag-aalis mo sa dakong ito. 13. Sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon. At kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. 14. At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae. At sinabi, magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. Datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Ipinakikita po sa mga mananampalataya na huwag makipag-compromise sa world system ni Satanas in its every form, religious and commercial. Ito pong warning na ito ay more nakikita po sa mga mananampalataya na papasok ng tribulation period. Ganito po yun. Pag dumating po ang rapture, lahat ng may Kristo sa puso, mararaptured. Yung pong walang Kristo sa puso ngayon, papasok po lahat yan sa tribulation period. Mayroon po mga maliligtas sa tribulation period. Sila po yung sinasabihan na huwag makipag-compromise sa world system ni Satanas in every form, religious and commercial. Okay po? So kung kayo po ay walang Kristo ngayon, ay mag-isip-isip na po kayo. Dahil pagka po dumating ang Panginoong Kristo, maiiwan po kayo at papasok po kayo sa tribulation period. Pero kung kayo po ay may Kristo sa puso, kayo po ay mararapture. Hindi po kayo papasok ng tribulation period. At kung mawala man kayo sa mundong ito, pag wala po kayong Kristo, dire-diretso po kayo sa impyerno. Basahin niyo po yung Luke chapter 16, verses 19 to 31, para po magkaroon kayo ng idea na talaga pong dalawa lamang po ang pupuntahan. Okay? Wala pong purgatorio. So, ano na po natin dito, puputulin na po natin at masyado na pong hahaba. So, Lord willing po, next week, itutuloy po natin. Lord willing. Okay? So, I hope and pray that I will see you here, there, or in the air. Happy New Year, everyone!